3 brand name na Enervon Multivitamins at rehiyon kung saan ka nakatira. Sali na! Abangan ang Spin It Win It sa GMA. Hatid sa inyo ng Enervon Multivitamins. Sa unang hirit, misyong totoo ang naglalang hirit. Ang saya-saya. Mga igan, naiuwi na sa kanyang pamilya sa FAMI Laguna ang labi ng estudyante ng University of Makati na namatay umano dahil sa hazing. Yan po ang Ronda Report ni Ian Cruz. At bagulat siya live mula sa FAMI Laguna. Yan. Yes, Igan, kumpirmadong patay na nga ang nawawalang 19 anyos sa estudyante ng University of Makati na si EJ Carl Intia. Kinilala siya, Igan, mismo ng kanyang amang si Oscar Intia sa Banting Funeral Homes. Dito yan sa bayan ng FAMI sa Laguna. Ayon, Igan, kay Senior Superintendent Gilbert Cruz, ang Provincial Director ng Laguna, hapon daw ng linggo nang natagpuan ng bangkay sa bangin na 30 talampakan ng lalim sa Barangay Laurel sa bayan naman ng Santa Maria. Inihinala, Igan, na itinapon lamang ang biktima sa nasabing lugar. Ang katawan ng biktima, partikular ang kanyang hita, ay kinakitaan ng pasa. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Makati Police, sumailalim daw sa final rites ng hazing si EJ Carl sa ilalim ng sinalihan niyang Alpha Phi Omega Fraternity. Titiyakin daw ng Makati Police na may mananagot sa hanay ng mga APO members ukol sa pagkamatay ni EJ Carl kahit pa magresulta ito sa pag-aresto at pagkakaso sa mga kabrad ng kanilang hepe na si Senior Superintendent Froilan Bonifacio na miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity. Umaapila din, Igan, ang ama ni EJ Carl kay Vice President Jejomar Binay na isa ring miyembro ng APO na tutukan itong nangyaring pagkamatay ng kanyang anak. At yun muna, Igan, ang pinaka-latest mula rito sa FAMI Laguna. Balik sa'yo, Igan. Okay, maraming salamat, Ian Cruz. Narito na ang ating banner stories. Narito na mga balitang pumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa Business World, budget deficit ng bansa lumobo na sa 229.4 billion pesos itong Hulyo. At sa unang buwan ng pananungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino, mahigit 30 bilyong piso ang nadagdag sa kakulangan natin sa budget. Tiniyak naman ng Malacanang na kontrolado nito ang sitwasyon. Kung tutuusin, mas mababa naman ang budget deficit ngayong July 2010 kumpara noong July 2009. Sa Inquirer.net, Rear Admiral Feliciano Ange nangako na hindi na siya magsasalita sa media kaugnay ng pagkakasibak sa kanya bilang hepe ng AFP-NCR Command. Pero ayon sa opisyal, umaasa siyang maibibigay sa kanyang tamang venue para mailabas ang kanyang saloobin. Tiniyak din ni Ange na haharap siya sa investigasyon ng Kongreso. Sa GMAnews.tv, inaasahang laban ni pound-for-pound King Manny Pacquiao at Mexican boxer Antonio Margarito namimiligrong hindi matuloy. Hindi kasi binigyan ng bagong boxing license ng California State Athletic Commission ang Mexicanong challenger. Ang nasabing desisyon, resulta pa rin ng alegasyong pandaraya ni Margarito sa kanyang match noong 2009. Yan ay matapos madiskubring may plaster-like substance ang hand wrap ng kamao ng Mexicano sa kasagsagan ng bout. At yan ang banner stories ngayong araw ng Biyernes. Good morning mga kapuso. Ang pagtulong sa kapwa talaga namang nakakagaan ng loob. Kaya heto ang pwede natin gawin soon, ang pag-donate ng dugo. Yep. Pero alam niyo ho ba mga kapuso na pati mismo yung mga nagdo-donate ng dugo, may mga nakukuhang benepisyo sa kanyang kalusugan kapag kayo ho ay nag-donate. Ano-ano nga kaya yung mga yan? Tako, ito na, Susan. Magpapakuha na tayo. Watch this. Ipakuha ka. Tuwing ikaw ang magdo-donate ng dugo, nakakatulong ka para magdugtong ng buhay. Yung sense of fulfillment at saka joy na nararamdaman mo dahil makakabuhay ka ng isang tao ay hindi mo makikita yun sa ibang bagay. Pero bukod sa benepisyong hatid nito sa kapwa, mas maayos na kalusugan ang kapalit nito sa iyo. Ang pagdodonate ng dugo ay nakaka-enhance ng kalusugan ng isang tao. Kasi 120 days yung lifespan ng red blood cells sa ating katawan. So that's how long they're in circulation. Pag nagdo-donate kayo ng dugo, nare-replenish ka agad yun. Bukod dyan, libre pang nati-check ang blood donor kaya't mas mapapangalagaan niya ang kanyang kalusugan. It assures na ikaw ay isang tao na healthy. Kasi kung hindi ka healthy,
hindi ka makapagbigay ng dugo. Kaya naman, para maipaabot ang panalong benepisyo ng blood donation, nagkaroon ng isang benefit variety show ang DOH noong July 30, katuwang ang Kapuso Network. Tinawag itong Patak-Patak sa Kadugo. Ang direksyon na gusto nating tunguhin ay maging 100% yung voluntary blood donation. Dinaluhan ito ng ilang Kapuso celebrities kabilang na sina Prince Stefan, Rich Asuncion at pati na rin ang ating morning kachikahan na si Luan D, na gay na nag-host ng nasabing event. Pareho po kaming underweight, kaya kahit gustuin man namin, kailangan po namin magdagdag ng pero ay saluta yung mga nagdodonate ng blood. Pangunahing hinihikayat ng programang ito ang mga kabataan kung saan pinauunawa ng DOH sa kanila ang mga kabutihang idudulot ng paghahandog ng dugo. Kasi alam mo, mga healthy bloods ngayon nasa kabataan eh. Anytime pwede silang tumawag sa DOH, sa Philippine Blood Center, kung interesado silang mag-donate ng blood. Talagang it pays to help mga kapuso, kaya naman go out and be a kadugo. Kadugo mga kapuso. I love it! Sakto naman kapuso tayo, hindi na nagpa-pump ng dugo. Correct. Arnie, may dugo ka ba, Arnie? Wala po, baka puro sinunod ang lumabas. Puro himulmul siya na mag-donate. At Friday na po mga kapuso, last ang pasok bago weekend. Huwag po magpa-lay para good shot kay po. Parang huling paalala na sa akin yan. Kaya sa mga kaya umiwas sa kayo sa traffic. Ito latest sa lagay ng ating kalsada. Atin in love and very good morning. Hi, good morning! Maligayang araw! Ito na po ang ating hirit trapiko para sa ating mga motorista at mga commuter. Unahin na po muna natin ang araw ng Quiapo ngayon. Siyempre sa Quezon Boulevard ba, Kapuso, na nagdadagsaan na mga deboto dyan sa area na yan. Nasa kaliwa ang patungo ng Espanya at nasa kanan naman ang patungo ng Mabini. May kitaan pa rin ho natin ang tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko. Ito pong magkabilang lane ng Quezon Boulevard. Pero syempre pa mga kapuso, may abala kayong kakaharapin dyan po sa may gilid ng Quiapo Church. Yun lang naman, tisin nyo na. Kahaba naman po ng EDSA Kamuning Flyover ang ating isunod mga kapuso. Nasa kaliwa ang patungo ng Monumento at Norte na bonggang-bongga pa rin po sa ganda. Pati na rin po ang kanang bahaging lane ng flyover patungo ng Cubao area ay ganun din, napakaayos pa rin po ng daloy ng trapiko. May konting nararanasang pila, yung pong ground level ng kanang bahaging lane ng patungo po ng Cubao. Kahabaan man po ng EDSA Shaw Boulevard, magkabilang lane din po mga kapuso. Kaliwa ho ay patungo ng Makati, ang kanan naman ay patungo ng Cubao. Ganun din, napaka-smooth po ng daloy ng trapiko. May coding tayo ngayong araw, mga plakang nagtatapos sa numbers 9 and 0. At syempre sa Quezon City, wala na pong holiday, so balik na po ang ating number coding. At sa aking pinakamamahal na ama, happy birthday, Tatay Jose Anjuver, I love you. At yan po muna aking update sa ating mga kasadahan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang reyna ng kalsada. Love you, very small, mga dyan na, brother, yan! Sayawan natin ng morning. Back to studio.